Tanghaling tapat sa lungsod ng Malaya, ang karaniwang tahimik na kalsada ay biglang naging entablado ng isang trahedya. Si Naya Cruz, isang dalagang may maamong mukha, ay sa pilitang pinahinto ng isang aroganteng pulis. Ang paratang ay walang basehan, humihingi ng lagay, at nagbabanta pa ng peking kaso. Lahat ng ito ay nangyari sa harap ng mga residenteng walang nagawa kundi ang manood sa takot. Ang pagtanggi ni Naya ay nagpainit sa sitwasyon. Marahas siyang hinawakan, itinulak ng brutal, at sa huli, binuhusan ng gasolina ang kanyang sasakyan at sinunog sa gitna ng kalsada. Ang apoy ay naglagablab sa gitna ng tanghali, tinutupok ang lahat. Ngunit mula sa abo ng karahasang iyon ay isinilang ang isang bagay na mas mapanganib para sa kanila. Tumayo si Naya, ang kanyang mga mata ay matalim tulad ng patalim. Mula sa pagiging biktima, siya ay naging kalaban na hindi nila inaasahan. Ang inakala nilang simpleng pananakot ay naging simula ng pagbagsak ng isang madilim na sindikato. Mula sa iligal na checkpoint, organisadong kotong, hanggang sa utos ng mga korap na opisyal sa likod ng tabing, lahat ay dahan-dahang nabunyag. Hindi ordinaryong babae si Naya. Siya ay isang undercover investigation agent, bitbit ang ebidensya, katapangan, at iisang layunin, ibalik ang tunay na kahulugan ng unipormeng matagal ng dinungisan. Ito ang totoong kwento ng apoy na sumubok manupok, ngunit sa halip ay nagpaalab ng pag-asa. Kwento ng katapangan ng isang babae laban sa kawalang katarungan at kung paano ang isang maliit na hakbang ay kayang yumanig sa buong institusyon. Malawak ang langit sa lungsod ng Malaya. Ang sikat ng araw sa tanghali ay tumatanglaw sa tahimik na kalsada. Ang karaniwang maingay na trapiko ay napalitan ng katahimikan. Tanging ang banayad na ihip ng hangin ang humahaplos sa mga puno sa gilid ng daan. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang itim na kotse ang dahan-dahang umaalis mula sa isang building ng opisina na kakatapos lang ng abalang maghapon. Sa likod ng manibela, nakaupo si Naya Cruz, magandang mukha na may ekspresyong kalmado na sumasalamin sa katatagan ng loob. Kakatapos lang niya sa kanyang trabaho ng may buong dedikasyon. Ngayon ay pauwi na siya dala ang pagod, ngunit ang isip niya ay nananatiling maayos. Sa likod ng katahimikan ay nagniningning ang aura ng katapangan at integridad na hindi matitinag. Mga katangiang magpapabago sa kapalaran ng marami. Hindi niya alam na ang biyaheng ito pauwi ay magiging simula ng malaking laban kontra sa kawalang katarungan. Nang dumaan ang kanyang sasakyan sa isang tahimik na interseksyon na pinalilibutan ng mayayabong na puno, biglang humarang ang isang patrol car ng pulis at huminto mismo sa harap niya. Bumaba mula sa sasakyan ang 5 lalaking nakauniporme na may mabibigat na hakbang. Malamig ang mukha, pinamumunuan ni Rolly Santos na nakatayo sa pinakaunahan. Nakataas ang baba. Ang tingin niya ay puno ng dominasyon habang nakatitig kay Naya na kalmado namang ibinaba ang bintana ng sasakyan. Walang pasakalye, lumapit si Rolly at sumigaw ng malakas, labas sa sasakyan. Ngayon na. Tinitigan siya ni Naya sandali, iniintindi ang tono ng utos na malinaw na hindi bahagi ng opisyal na procedure ng checkpoint. Gayunpaman, para mapanatili ang kaayusan, sumunod pa rin siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan, tumayo ng tuwid sa ilalim ng nakapapasong araw. Kalmado pa rin ang mukha niya, kahit ang puso niya ay nagsisimula ng mapuno ng pag-iingat. Nag-cross ng braso si Rolly sa dibdib at ngumisi ng mapang-asar. Lumabag ka sa batas trapiko, malakas niyang sabi. Kahit wala naman kahit isang ebidensya o marka ng paglabag. Nagsasagawa kami ng routine checkpoint. Lumingon sandali si Naya sa gilid ng kalsada saka muling tumitig ng matalim kay Rolly. Wala po akong nakikitang karatula ng pagsasara ng daan, lalo na ng senyales ng opisyal na checkpoint. Nasaan po ang mission order niyo? Tanong niya ng magalang pero may diin. Tumawa ng maikli si Rolly na sinundan ng mahinang bulungan ng kanyang mga tauhan. Ang mission order namin ay ito, tinapik niya ang tsapa sa dibdib gamit ang magaspang na daliri. Kung gusto mong makauwi agad, magbayad ka ng 5,000. Pang-areglo yan. Kung hindi, sadya siyang huminto, nagbibigay ng paus na puno ng banta, pwedeng maging napakahaba ng prosesong legal. Ang banayad na ihip ng hangin ay lalo lang nagpatindi sa tensyon. Ang mga residente sa paligid ay nagsimulang sumilip mula sa likod ng bakod. Ang iba ay palihim na nagre-record mula sa bintana. Ngunit walang sinumang nangahas lumapit. Sa gitna ng katahimikan, nanatiling nakatayo ng tuwid si Naya.
Ang tingin niya ay hindi umaalis sa mata ni Rolly. Sa sandaling iyon, lubusan niyang napagtanto, hindi ito checkpoint. Ito ay sistematikong pangingikil na nakabalot sa uniporme ng Estado. At sa mismong segundong iyon, buo na ang loob niya. Hindi siya yuyuko sa takot. Lalong umiinit ang sikat ng araw dahilan para ang kalsada ay tila nanginginig sa init. Hinayaan ni Rolly na lumutang ang kanyang sinabi sa ere. Nanatiling nakatayo si Naya na ang dalawang kamay ay nakababa sa gilid ng katawan. Ang tingin niya ay matalim, nagpapahiwatig ng katatagan na hindi kayang tibagin ng anumang banta. Hindi siya umatras kahit isang hakbang. Ang 5 tiwaling pulis ay nagsimulang bumuo ng pormasyong pabilog sa kanya. Puno ng probokasyon ang kilos nila. Kitang-kita ang pakiramdam ng pagiging superior. Lalong nakasiguro si Rolly na ang babae sa harap niya ay susuko tulad ng karamihan sa mga biktima. Humakbang siya palapit. Ang distansya ngayon ay wala pang 1 metro. 5,000. Sigaw niya ng mas malakas para siguraduhing marinig ng lahat ng residente. Magbayad ka na ngayon o i-impound namin ang sasakyan mo at sasama ka sa presinto para maproseso. Huminga ng malalim si Naya. Lumabas ang boses niya ng kalmado ngunit matigas parang patalim. Wala akong nilabag. Walang no entry sign, walang marka ng opisyal na checkpoint, at hindi nyo ipinakita ang mission order nyo. Hindi ako magbabayad ng areglo para sa bagay na hindi ko naman ginawa. Ang sinabing iyon ay ikinagulat ni Rolly, naningkit ang mata niya, nanigas ang panga. Kilala mo ba ako? Bulong niya nang may galit na kumukulo. Kaya kong sirain ang buhay mo sa isang tawag lang. Tinitigan siya ni Naya nang hindi natitinag. Alam ko kung sino kayo. Ang mga alagad ng batas ay dapat nagpoprotekta, hindi nangingikil. Kung ginagamit niyo ang posisyon para sa sariling kapakanan, hindi kayo pulis. Kayo ay lumalabag sa batas. Natahimik sandali si Rolly. Namula ang mukha niya, ang ugat sa sentido ay halatang pumipintig. Sa likuran niya, nagkatinginan ang mga tauhan. Ang iba ay tumawa ng mapang-uyam. Pero mayroon ding mukhang balisa. Alam nilang hindi ito ang unang pagkakataon na mailumaban, pero bihirang may maglakas loob na magsalita ng ganito kalinaw. Lalo na sa mukhang kasing kalmado ni Naya. CJ. Mababa ang boses ni Rolly, pero puno ng paghiganti. Kung gusto mo ng dahas, ibibigay namin ang dahas. Humakbang siya palapit. Hinawakan ng kanang kamay niya ang braso ni Naya ng marahas hanggang sa mawalan ito ng balanse. Ilang residenteng nanonood ay napasinghap, pero walang naglakas loob tumulong. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Naya habang pilit na tinatanggal ang kamay. Ngunit mas lalong idiniin ni Rolly ang pagtulak dahilan para bumagsak ang katawan ni Naya sa mainit na aspalto. Nagasgasan ang balikat niya sa maliliit na bato, nag-iwan ng mahapding sugat. Ang tanawing iyon ay sinalubong ng malakas na tawa ng mga tiwaling pulis. Tumayo si Rolly sa ibabaw niya, nakatingin ng maihalong pangungutya. Tignan nyo, mga kababayan, ganito ang nagiging kapalaran kapag naglakas loob kayong lumaban. Ito ang batas ng kalsada. Ngunit sa gitna ng tawanan nila, dahan-dahang bumangon si Naya. Dumikit ang alikabok sa damit niya. Ang mga gasgas ay makikita sa braso niya. Ang mga mata niya ay nag-aapoy hindi dahil sa takot, kundi dahil sa apoy ng galit na kontrolado. Tumayo siya ng tuwid, tinitigan si Rolly nang walang bahid ng takot. Sa katahimikan, nabuo ang isang pangako sa kanyang puso. Ngayong araw maaaring nanalo sila sa katawan niya, pero ang katarungan ay hindi kailanman kayang sunugin gaano man kaliit ang ningas nito. Kahit na gumagapang ang sakit sa katawan, inunat ni Naya ang kanyang likod. Ang tingin niya ay matalim na tumatago sa mukha ni Rolly, tila pinupunit ang maskara ng peking otoridad na suot nito. Walang pag-aalinlangan kahit kaunti doon. Ang alikabok at gasgas sa braso ni Naya ay naging piping saksi sa kalupitan na kakatapos lang mangyari sa kanya. Ngunit ang mukha niya ay nanatiling kalmado, tila ang katatagan ng kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa anumang pisikal na pahirap. Si Rolly na nakatayo pa rin ng may kayabangan ay ngumisi sa kapinunasan ang sentido gamit ang likod ng palad. Lalaban ka pa o sapat na ang leksyon mo ngayong araw? Tanong niya sa tonong mapangmata. Ang boses niya ay umaalingaw-ngao sa gitna ng kalsada na ngayon ay nagsisimula ng mapuno ng mga manonood na tahimik sa malayo. Hindi agad sumagot si Naya.
Huminga siya ng malalim saka nagsalita ng malakas at malinaw, walang leksyon sa kawalang katarungan. Ang ginagawa niyo ngayong araw ay hindi pagpapatupad ng batas. Ito ay pangingikil, pang-aabuso, at paggamit ng kapangyarihan sa maling paraan. Hindi ako magbabayad ng kahit 5 para sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Rolly. Ang tawa niyang kanina ay dumadagundong ay biglang nawala, napalitan ng nag-aalab na galit. Namula ang mukha niya, nanigas ang kalamnan ng liig. Sino ka sa akala mo? Bulyaw niya habang mabilis na humahakbang. Ngayon ay isang hakbang na lang ang layo kay Naya. Kaya naming bawiin ang lisensya mo, ipawalang bisa ang rehistro mo. Kahit ang karapatan mong magmaneho ay kaya naming burahin sa isang peking report lang. Gawin niyo, malamig na sagot ni Naya. Bahagyang tumaas ang baba niya. I-report niyo ako, maghain kayo ng opisyal na proseso. Pero tandaan niyo, bawat dokumentong gagamitin niyo ay dapat legal ayon sa batas. Kung hindi, hindi kayo alagad ng batas, kayo ay mga kriminal na nakauniporme. Lalong naging tensyonado ang paligid. Ilang residente ang nagsimulang magbulungan. May tumatango ng dahan-dahan, humahanga sa katapangan ni Naya. Pero karamihan ay piniling manahimik, takot na maging susunod na biktima. Sa gitna ng katahimikang iyon, isa sa mga tauhan ni Rolly ang bumulong ng mahina, "Sir, pakawalan na lang natin. Baka magkaproblema pa." Pero hindi nakinig si Rolly, ang kanyang dangal bilang hari ng kalsada ay nayurakan na. Para sa kanya, ang pagtanggi ni Naya ay hindi lang pagsuway, ito ay direktang hamon sa kanyang otoridad. Nalalaki ang matang itinuro niya ang sasakyan ni Naya na nakaparada sa gilid ng daan saka sumigaw ng malakas, kung ayaw niyang magbayad, sunugin na lang ang sasakyan niya para maging halimbawa. Ang utos na iyon ay ikinagulat ng lahat. Ang mga tauhan niya ay nag-alinlangan pa. Pero sa matigas na senyas ni Rolly, 2 tao ang nagmadaling pumunta sa likod ng patrol car. Naglabas sila ng container na mailamang gasolina saka ibinuhos ito sa body ng sasakyan ni Naya. Mabilis na umagos ang likido, binasa ang pinto, hood, hanggang sa gulong sa harap. Isa sa kanila ang nagsindi ng posporo. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy, dila ang pintura na agad ng itim. Mabilis na naglagablab ang apoy, tumaas ng husto sa gitna ng tanghaling tapat. Ang mga residente ay nakatingin lang ng may takot at walang magawa. Ang itim na usok ay kumapal, tumago sa asul na langit na kanina ay payapa. Nakatayo si Naya ng naninigas. Nakapako ang mata sa sasakyan niyang nilalamon ng apoy. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, pero sa likod ng kanyang madilim na katahimikan, nakatago ang galit na hindi maipaliwanag. Ang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagkawala ng materyal na bagay, kundi dahil ang dangal, dignidad, at tiwala niya sa katarungan ay binastos sa harap ng publiko. Sa gitna ng bastos na tawanan ng mga tiwaling pulis na pinagtatawanan ang naglalagablab na apoy, pumikit sandali si Naya, hindi para sumuko, kundi para patatagin ang loob. Sa kanyang puso ay sumumpa siya, ngayong araw sinunog niyo ang sasakyan ko, pero darating ang araw na susunugin ko ang kabulukan niyo hanggang sa ugat. Patuloy na nag-alab ang apoy, nilamon ang natitirang bahagi ng sasakyan ng marahas. Ang sasakyan na dati ay simbolo ng kanyang kalayaan ngayon ay tumpok na lang ng sunog na bakal at maitim na usok. Nanunuot sa balat ang init. Pero ang mas masakit ay ang kirot sa puso, hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa harap-harapang panghihiya sa ilalim ng araw. Sa harap ng mga saksi na walang magawa, si Rolly at ang mga tauhan niya ay nakatayo sa paligid ng apoy, tumatawa ng malakas, nagtatapikan sa balikat, tila kakatapos lang manalo sa malaking laban. "Tignan niyo yan," sigaw ni Rolly nang may kayabangan habang nakaturo sa sasakyang nagsisimula ng bumigay sa init. Iyan ang presyo ng taong naglalakas loob lumaban. Para malaman ng lahat, kami ang nagpapatupad ng batas dito. Nakagat na lang ng mga residente ang kanilang labi. Ang iba ay umiiling, mayroon ding nagre-record mula sa ligtas na distansya. Sa gitna ng usok, nanatiling nakatayo ng tuwid si Naya. Tahimik ang katawan pero naninigas ang ugat sa kamay. Ang mga mata niyang kanina ay nangingilid, ang luha ngayon ay nagyelo, malamig parang yelo sa gitna ng bagyo. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ngunit sa kanyang katahimikan isinilang ang isang determinasyon na hindi kayang sirain ng apoy o banta. Bigla na lang, walang pasabi, humakbang si Naya pasulong ng mabilis,
matatag at diretso kay Rolly na abala pa rin sa pagtingin sa pinsalang dulot niya. Sa isang galaw na puno ng lakas, itinulak ni Naya ang dibdib ni Rolly gamit ang dalawang kamay ng buong puwersa. Ang tulak ay bigla at malakas kaya nawala ng balanse si Rolly. Natumba siya patalikod, sumubsob sa mainit na aspalto. Natanggal ang helmet niya at gumulong ng malayo sa paanan ng mga tauhan niya. Agad na nagbago ang paligid. Ang tawanan na kanina ay pumupuno sa ere ay biglang nawala. Gulat ang makikita sa mukha ng mga tiwaling pulis. Ang isa sa kanila ay napasigaw pa sa kaba, "Hoy, baliw ka ba?" Pero hindi umatras si Naya. Tumayo siya sa ibabaw ni Rolly na nakaupo pa rin, tinitigan ito ng may matalim na tingin. Mababa ang boses niya, pero malakas ang dating. Sa tingin mo ba habang buhay ang kapangyarihan mo? Sa tingin mo ba mananahimik lang ang taong bayan habang inaapi? Ngayong araw lumaban ako at simula pa lang to. Tumayo si Rolly nang sumusuray-suray habang hawak ang likod. Namumula ang mukha niya sa galit at hiya. Nanginginig ang mga daliri nang sumigaw siya. Hulihin siya. Bugbugin hanggang sa hindi na makatayo. Dalawa sa tauhan niya ang sumugod agad. Sinubukan ng isa na hawakan ang braso ni Naya mula sa likod. Habang ang isa naman ay nagpakawala ng suntok diretso sa mukha niya. Pero si Naya, na mayroong mataas na antas ng pagsasanay sa martial arts, ay kumilos ng maliksi. Umiwas siya, sinalag ang atake gamit ang braso saka pinaikot ang katawan para makawala sa hawak sa likod. Sa loob ng ilang segundo, tumama ang tuhod niya sa unang umatake dahilan para mapangiwi ito sa sakit at mapaluhod. Sinubukan ulit ng pangalawang umatake gamit ang siko. Pero pumasok si Naya sa malapit na distansya at nagpakawala ng eksaktong suntok sa nerve ng leg nito. Sumuray ang kalaban, bumagsak ng walang laban. May isa pang lumapit na may dalang batuta. Handa na si Naya. Hinuli niya ang pulsuhan ng lalaki. Pinilipit hanggang sa mabitawan ang batuta, saka ginamit ang momentum para ibagsak ito gamit ang perpektong sweep ng paa. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, umuungol sa sakit. Hindi makapaniwala na isang babae ang kayang talunin silang lahat. Mula sa malayo, nagsimulang maghiyawan ng mahina ang mga residenteng nanonood. Ilang kamay ang nanginginig na nire-record ang heroic action na iyon gamit ang cellphone camera. Si Rolly, na napagtanto na ang kalaban sa harap niya ay higit na mas mapanganib kaysa sa inaakala, ay walang pag-aalinlangang tumalikod at tumakbo ng buong bilis palayo sa lugar. Sinubukan niyang tumakas sa masikip na eskinita sa gilid ng sari-sari store. Pero hindi siya hinayaan ni Naya na makawala. Kahit sugatan at pagod, nanatiling matatag ang hininga niya, mabilis siyang humakbang at tumakbo ng maliksi parang anino na imposibleng hulihin. Alam niyang kung makakataka si Rolly ngayong araw, mauulit ang kawalang katarungan at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa gitna ng kalsadang puno ng usok at sisa ng pagkawasak, nagsimula ang pagtugis. Hindi na sa pagitan ng biktima at salarin, kundi sa pagitan ng katarungan at kabulukan. Sa unang pagkakataon, ang biktima ay naging tunay na tagapagpatupad ng batas. Patuloy na tumakbo si Rolly, hinahabol ang hininga, tumutulo ang pawis at binabasa ang unipormeng nagsisimula ng magusot. Binagtas niya ang masikip na eskinita sa pagitan ng mga lumang tindahan. Paminsan-minsan ay nadudulas ang paa niya sa mga naipong tubig ulan na hindi pa natutuyo. Sa likuran niya, ang mabilis at matatag na hakbang ay papalapit ng papalapit. Hindi sumusuko si Naya. Kahit sugatan at pagod, patuloy siyang tumatakbo na may bakal na determinasyon. Ang mata niya ay nakatuon lang sa isang figura ng kawalang katarungan na sinusubukan ngayong tumakas sa sarili niyang anino. Nang marating ni Rolly ang dulo ng eskinita at akmang tatawid sa main road, isang malakas na boses ang bumasag sa hangin ng tanghali. Rolly Santos. Hinto. Hindi lumingon si Rolly. Binilisan pa niya ang takbo tila ang tanging pag-asa ay maglaho sa gitna ng mataong lungsod. Pero hindi siya binigyan ni Naya ng pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, dinukot niya sa baywang at binunot ang service pistol na matagal nang nakatago sa likod ng jacket. Hindi iyon iligal na armas, hindi rin nakaw. Iyon ang opisyal niyang pagkakakilanlan na matagal nang inililihim. Si Naya Cruz ay hindi lang simpleng empleyado. Siya ay isang independent investigation agent. Nagbabalak kayo para ibunyag ang network ng korupsyon sa loob ng kapulisan. Nang walang pag-aalinlangan,
itinaas niya ang baril at nagpaputok ng warning shot. Bang! Umalingaw-ngaw ang tunog ng putok, bumasag sa ingay ng lungsod. Nagtakbuhan ang mga residente sa paligid, ang iba ay nagtago. Biglang preno ang mga sasakyan. Nagliparan ang mga ibon mula sa mga puno. Si Rolly, nakakatapak lang sa bangketa, ay biglang napatigil. Nanigas ang katawan niya parang estatwa. Nanginginig ang tuhod. Dahan-dahan siyang lumingon. Maputla ang mukha. Nalalaki ang matang nakatingin kay Naya na nakatayo na ngayon sa dulo ng eskinita. Nakababa ang baril pero handang iputok anumang oras. Huwag! Huwag kang magpapaputok, sigaw ni Rolly sa nanginginig na boses. Ang dalawang kamay ay nakataas ng nanginginig. Susuko na ako. Susuko na ako. Dahan-dahang lumapit si Naya. Ang bawat hakbang ay kontrolado, kalkulado at matatag tila tinatakpan ang takot ng kalaban. May manipis na usok pa na lumalabas sa nguso ng baril. Ang tingin niya ay hindi umaalis sa mukha ni Rolly. Sa tingin mo ba matatakasan mo ang ginawa mo? Malamig niyang tanong. Ngunit puno ng moral na bigat. Akala mo ba sa pagsunog ng kotse, pagpapahiya sa tao, at pangingikil ay magiging ligtas ka? Nagkakamali ka. Nagsimulang humikbi si Rolly, halos bumigay na ang tuhod. Sumusunod lang ako sa utos. Wala akong choice. Huminto si Naya sa harap mismo niya. Nakatutok pa rin ang baril pero nagbago ang tono, mas mabigat at matalim. Sino ang nag-utos? Matigas niyang tanong. Lumunok si Rolly, basag ang boses. May isang opisyal, ang pangalan ay Armando de Vera. Siya ang nag-aayos ng lahat. Illegal na checkpoint, kotong, banta. Kung hindi kami susunod, tatanggalin kami sa pwesto, masisira ang karera namin. May pamilya ako, takot akong mawala ang lahat. Tinitigan siya ni Naya ng malalim, iniintindi ang bawat salita. Ang galit sa mata niya ay hindi humupa, pero ngayon ay maihalong mas malaking desisyon. Hindi lang ito tungkol sa isang tiwaling pulis, tungkol ito sa bulok na sistema. Saan siya nakatira? Matigas niyang tanong. Ibinigay ni Rolly ang address ng isang exclusive subdivision sa gilid ng lungsod ng Malaya, lugar kung saan nagtatago ang mga kurakot sa likod ng matataas na pader na may mga armadong gwardya. Dahan-dahang tumango si Naya. Inilabas niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon, tinawagan ang emergency number. Ang boses niya ay malinaw at may otoridad. Ito si Agent Naya Cruz. Verification 0871 Isagit. Inire-report ko ang pag-aresto sa tiwaling pulis na nagngangalang Rolly Santos sa kasong pangingikil, karahasan, panununog ng sasakyan, at pag-abuso sa kapangyarihan. Lokasyon, Kalye Kalayaan, Kanto ng Sampaguita. Magpadala ng detention unit immediately. Ilang minuto ang lumipas, umungol ang sirena ng patrol car mula sa malayo. Napaupo na lang si Rolly sa bangketa ng nanghihina. Nakaposas ang kamay, nakayuko ang mukha. Ang mga nasugatan niyang tauhan ay dinala rin ng mga dumating na opisyal. Nagsimulang lumapit ang mga residente. May tumingin kay Naya na maihalong paghanga at antig. Ilan ay bumulong ng pasasalamat. Ang iba ay nakatitig lang ng matagal tila nakakita ng simbolo ng pag-asa na sa wakas ay lumitaw sa gitna ng dilim. Pero para kay Naya, hindi pa ito tapos. Tumingin siya sa langit sandali saka tumalikod papunta sa inihandang rental car. Mahigpit na hinawakan ang puluhan ng baril. Palubog na ang araw sa kanluran, pero ang trabaho ng tagapagpatupad ng katarungan ay walang pinipiling oras. Armando, bulong niya sa isip. Ikaw na ang susunod. Nagsimula ng dumilim. Binalot ng kulay kahel na liwanag ang lungsod. Isang itim na sasakyan na walang marka ang dahan-dahang bumabagtas patungo sa exclusive subdivision sa gilid ng lungsod. Sa loob, nakaupo si Naya na ang mukha ay bakas pa ang pagod at galos mula sa sagupaan kaninang tanghali. Gayunpaman, ang tingin ng mata niya ay hindi namamatay, matalim, pokus, puno ng determinasyon. Pinalitan na niya ang gusot na uniforme ng pulis ng mahabang jacket na madilim ang kulay. Ang buhok niya ay nakatali ng maayos sa likod. Ang baril ay nakasuksok ng mahigpit sa baywang. Ang pagkakakilanlan niya bilang investigation agent ay itinago niya ng malalim. Sa pagkakataong ito, papasukin niya ang pugad ng ahas gamit ang pamamaraan ng ahas mismo.
Ang Paradise Village ay mahigpit na binabantayan ng mga gwardyang nakauniporme ng semi-military. Ang bakal na bakod ay matataas, kumpleto sa kiki. Tanging piling sasakyan lang ang pwedeng pumasok matapos ang mahigpit na inspeksyon. Itinigil ni Naya ang sasakyan sa main gate. Bumaba siya ng may kalmadong hakbang. Isang security guard ang lumapit. Ang mukha ay alisto. "Pakay niyo po?" Tanong niya ng patag pero puno ng pag-iingat. Tipid na ngumiti si Naya, isang ngiting sanay, nakakakumbinsi pero hindi nakapagpaalis ng tensyon sa mata niya. "Galing ako kay Rolly. May monthly quota na kailangang iabot diretso kay Sir Armando." Kumunot ang noo ng gwardya. Karaniwang ipinapadala yan via courier. Iba ngayon, mabilis na putol ni Naya habang nakatingin ng diretso sa mata nito. May dagdag na dokumento na kailangang pirmahan. Sabi ni Rolly kapag hindi naiabot ng personal, kanselado ang lahat. Ginamit niyang susi ang pangalan ni Rolly at nagtagumpay siya. Nagbago ang mukha ng gwardya, tila may naunawaan na bagay na hindi dapat malaman ng iba. Tinitigan niya si Naya ng isa pang beses saka dahan-dahang tumango. "Sandali lang, ikukumpirma ko muna." Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang gate. "Pasok po." Number 27 sa dulo ng kalsada. Tumango si Naya, bumalik sa sasakyan saka nagmaneho ng dahan-dahan sa maayos na aspalto. Ang mayayabong na puno at naglalakihang bahay ay tila pilit na tinatakpan ang malaking kasalanan sa likod ng matataas na pader. Pagdating sa bahay number 27, ipinarada niya ang sasakyan, bumaba at naglakad papunta sa main door ng may regular na paghinga. Isang aide na nakasuot ng sibilyan ang nagbukas ng pinto. "Nasa sala si Sir." "Tuloy po kayo." Pumasok si Naya. Ang interior ng marangyang bahay ay puno ng mamahaling palamuti, lumang painting, Persian carpet, at malaking marble table, simbolo ng karangyaan. Pero para kay Naya, ang lahat ng iyon ay maskara lang ng korupsyon na kumakain sa bayan. Sa gitna ng kwarto, nakaupo ng banayad sa brown leather sofa ang isang lalaking may edad na mataba at malamig ang mukha, si Armando de Vera. Nakasuot siya ng mamahaling barong Tagalog. Ang braso niya ay pinalamutya ng gintong singsing. Naningkit ang mata niya nang makita ang hindi kilalang figura na pumasok ng walang appointment. "Sino ka?" tanong niya sa malalim na boses na puno ng otoridad. Hindi sumagot agad si Naya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mahabang jacket, tapos sa isang mabilis na galaw, binunot ang baril sa baywang. Sa kilos na kalmado, ngunit nananakot, itinutok ang nguso ng baril diretso sa dibdib ni Armando. "Huwag kang gagalaw," utos niya. Ang boses niya ay mababa, matigas, hindi matitinag. "Huwag kang sisigaw, huwag kang pipindot ng kahit ano. Isang maling galaw, ito na ang huling araw mo." Biglang namutla ang mukha ni Armando. Nakabuka ang bibig niya pero walang boses na lumalabas. Nanlaki ang mata niya sa takot at pagkalito. "Ikaw? Ikaw hindi ka tauhan ni Rolly," nanginginig niyang bulong. "Hindi." Malamig na sagot ni Naya, "Ako ang buhay na saksi sa kalupitan na ginawa mo at ng mga tauhan mo ngayong araw. Sinunog niyo ang kotse ko, ipinahiya ako, perahan ang taong bayan, at lahat ng iyon ay utos mo." Bago pa makasagot si Armando, dalawang armadong bodyguard ang lumabas mula sa gilid ng pasilyo, nakatutok ang baril kay Naya. "Ibaba mo ang baril mo," sigaw ng isa sa kanila. Pero hindi na tinag si Naya. Sa isang iglap kumilos siya. Umiwas sa tutok, sinipa ang maliit na mesa para harangan ang linya ng putok, saka nagpakawala ng 2 warning shot sa kisam. Bang! Bang! Ang putok ay gumulat sa mga bodyguard. Napaatras sila. Ginamit ni Naya ang pagkakataong iyon gamit ang mabilis na galaw ala Special Forces. Sinalag niya ang unang suntok, pinaikot ang katawan para makawala sa hawak, saka hinampas ang panga ng unang bodyguard gamit ang spinning kick. Bumagsak ang lalaki ng walang malay. Sinubukan ng pangalawang bodyguard na magpaputok, pero naunahan siya ni Naya na walisin ang paa, ibagsak sa sahig sa kabinigyan ng eksaktong suntok sa nerve ng leg. Sa loob ng ilang segundo, walang laban ang dalawang bodyguard. Biglang tumahimik ang kwarto, tanging mabigat na hininga at mabilis na tibok ng puso ang natira. Nakatuping nakaupo si Armando, nanginginig ng malala ang katawan. Ang mukha ay balot ng takot. Lumapit si Naya, nakatutok pa rin ang baril.
Tumayo ka, malamig na utos. Tapos na ang kapangyarihan mo ngayong araw. Isa akong opisyal ng gobyerno. Protesta ni Armando sa basag na boses. Hindi mo ako pwedeng hulihin ng basta-basta. May karapatan ako. May kapangyarihan ako. Karapatan? Pang-aasar ni Naya. Yung karapatan ng taong bayan na pinirahan mo, karapatan ng babaeng sinunog nyo ang kotse, karapatan ng katarungan na tinapakan mo ng maraming taon. Nasaan ang karapatan nila, Armando? Hindi nakasagot si Armando. Sa oras na iyon inilabas ni Naya ang cellphone, tinawagan ang headquarters. Ito si Agent Naya Cruz. Nakuha ko na ang prime suspect sa kaso ng systematic extortion ng mga tiwaling opisyal. Pangalan, Armando de Vera, lokasyon, Paradise Village, Block 12. Magpadala agad ng detention unit at forensic team. May mga dokumento at recording na dapat kunin. Hindi nagtagal, umungol ang sirena sa labas. Pumasok ang mga opisyal na pulis na may vest na nakasulat na pulis, dala ang warrant of arrest. Inilabas si Armando nang nakaposas ang kamay. Nakayuko ang mukha. Ang kadakilaan na dati niyang ipinagmamalaki ay naglaho sa isang iglap. Sa may pintuan, nakatayo si Naya nakatingin sa langit ng gabi na nagsisimula ng mapuno ng bituin. Ang apoy sa puso niya ay hindi pa namamatay. Alam niyang kahit napatumba na ang isang dragon, ang laban kontra korupsyon ay malayo pang matapos. Pero ngayong gabi, ang panalo ay nasa panig ng katarungan. Samantala, sa Central Police Station, lalong uminit ang sitwasyon. Ang maliwanag na ilaw ng neon ay tumatanglaw sa main interrogation room, piping saksi ng kasaysayan na muling isinusulat. Sa loob nakaupo sina Rolly at Armando. Pareho na silang nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Maputla ang mukha, namamaga ang mata, nanghihina ang katawan. Kitang-kita ang kaibahan sa kayabangan na dati nilang ipinapakita sa kalsada. Mula sa likod ng one-way mirror, pinagmamasdan ni Naya ang takbo ng interogasyon. Ang proseso ay pinangunahan mismo ni Brig. Gen. Hector Castillo, isang malinis na opisyal na matagal nang lumalaban sa korupsyon sa loob ng institusyon. Tinapik niya ng mahina ang mesa, tinitigan ang video recording na ibinigay ni Naya, ebidensya ng pagsunog ng kotse, voice recording ng banta, at dokumento ng money transfer mula sa mga tiwaling pulis papunta sa shell company ni Armando. Hindi lang ito simpleng pangingikil, bulong niya habang nakatingin sa monitor na puno ng datos. Ito ay sistematikong iligal na checkpoint, organisadong kotong, ananakot sa mamamayan, lahat kontrolado mula sa itaas. Sa interrogation room, sunod-sunod na tanong ang ibinato ng matalim. Sa umpisa sinubukan pang magdahilan ni Armando. Wala akong alam sa checkpoint, sigaw niya. Sinusubukang magtunog otoridad kahit nanginginig ang boses. Public official ako. Konspirasyon ito para ibagsak ako. Hinihiling ko ang proteksyon ng batas. Sigaw ni Armando sa nanginginig na boses. Sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad. Pero nanatiling kalmado ang investigador. Inilapag niya ang tumpok ng litrato sa mesa, litrato ng sunog na kotse ni Naya, kasama ang key footage, na malinaw na nagpapakita na nag-utos si Rolly na sunugin ito. Natahimik si Armando, namula ang mukha, hinahabol ang hininga. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido, tapos ipinakita ang isa pang ebidensya. Recording ng tawag sa telepono sa pagitan ni Rolly at ng pinagkakatiwalaang staff ni Armando na malinaw na bumabanggit ng buwanang lagay at utos na walang sinuman ang makakalusot ng hindi nagbabayad. Sa hiwalay na kwarto, bumigay na si Rolly. Sa closed session, yumuko siya, nangingilid ang luha sa mata. Napilitan lang ako, mahina niyang sabi. Kailangang mag-remit buwan-buwan. Kung hindi, tatanggalin ako sa pwesto. Sabi nila kapag lumaban ako, mapapahamak ang pamilya ko. Tinitigan siya ng investigador ng matalim. Kaya mas pinili mong ipahiya ang taong bayan kaysa labanan ang amo mo. Hindi nakasagot si Rolly. Tanging mahinang hikbi ang narinig. Sa likod ng one-way mirror, nakatayo si Naya ng tahimik. Kalmado ang mukha, pero ang tingin ng mata ay may katiyakan. Hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan, nakakaramdam siya ng katarungan. Ang hinahabol niya ay hindi paghihiganti, kundi pagkilala na ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin bilang kasangkapan sa pang-aapi. Ilang oras ang lumipas,
ipinadala ang resulta ng interogasyon sa Office of the Ombudsman. Ang kaso ay agad na itinalaga bilang national priority. Hindi lang dahil sa laki ng pinsala, kundi dahil din sa simbolismo nito. Sa pagkakataong ito, ang biktima ay hindi lang nagtiis, ang biktima ay naging maso na dumurog sa pader ng kawalang katarungan. Kinabukasan, isinagawa ang unang pagdinig sa Regional Trial Court. Puno ang courtroom ng mga reporter, human rights activists, at mga residenteng matagal ng biktima ng kotong. Binasa ng prosecutor ang kaso sa malakas na boses. Sina Armando de Vera at Rolly Santos ay kinasuhan ng pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil, pananakit, panununog at panunulsol sa mga opisyal ng gobyerno. Sinubukan silang ipagtanggol ng abogado nila gamit ang dahilan ng pressure sa trabaho at kondisyong pang-ekonomiya. Pero hindi na tinag ang panel ng mga hukom. Ang ebidensyang recording, testimonya ng mga residente, at dokumentong pinansyal ay masyadong matibay para kontrahin. Matapos ang 8 oras na pagdinig, ibinaba ang hatol. Si Armando ay hinatulan ng 15 taong pagkakulong at multang bilyon-bilyong piso. Si Rolly ay hinatulan ng 8 taong pagkakulong na may kasamang pagtanggal sa serbisyo at pagbawi ng mga karapatang sibil sa loob ng 10 taon. Nagtapos ang pagdinig sa kusang palakpakan ng mga dumalo, bagay na bihirang mangyari sa loob ng hukuman. Sa labas ng gusali, nakatayo si Naya sa hagdang marmol pinalilibutan ng ilaw ng kamera at tanong ng mga reporter. Pero hindi siya nagsalita ng marami. Sa boses na kalmado, ngunit puno ng kahulugan, sinabi niya, ang araw na ito ay hindi panalo ko. Panalo ito ng taong bayan. Ang katarungan ay hindi pag-aari ng mga makapangyarihan. Pag-aari ito ng mga may lakas ng loob na tumayo ng tuwid. Sa likod ng tipid niyang ngiti ay nakatago ang pangako. Hanggat may naaapi, hinding-hindi siya titigil sa paglaban. Ang matigas na hatol kina Armando at Rolly ay hindi ang katapusan, kundi simula ng mas malawak na pagbabago. Ang balita ng hatol ay kumalat parang malakas na hangin mula sa mga kapihan sa gilid ng daan hanggang sa meeting room ng ahensya ng gobyerno. Ang mga tao na dating namumuhay sa takot ay tinitignan na ngayon ang uniporme ng pulis sa bagong paraan. Hindi na pangamba, kundi bahagyang pag-asa. Sa Central Police Station, agad na ipinatupad ang malawakang reforma sa utos mismo ng hepe ng pulisya. Lahat ng unit na sangkot sa illegal na checkpoint ay inimbestigahan ulit. Ang record ng bawat opisyal ay sinuri isa-isa. Sa loob ng 2 linggo, 10 tiwaling pulis na napatunayang sangkot sa network ni Armando ay tinanggal sa pwesto. Habang ang iba ay kinasuhan, isang press conference ang ginanap sa main hall ng headquarters. Sa harap ng national camera, nagbigay ng talumpati ang hepe sa matatag na boses. Ngayong araw nagdedeklara tayo ng gyera laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Wala nang puwang para sa pulis na nagiging predator ng taong bayan. Ang pulis ay dapat bumalik sa pagiging tagapagtanggol, tagapag-alaga, at tagapaglingkod ng mamamayan. Lumingon siya kay Naya na nakatayo sa tabi niya. Ngayon ay suot ang opisyal na tsapa bilang independent consultant ng Security Institution Reform. Ipinapaabot namin ang pinakamataas na pagkilala kay Ginang Naya Cruz. Sa pamamagitan ng katapangan, integridad, at profesionalismo, nabuwag niya ang network ng korupsyon na sumisira sa tiwala ng publiko. Dahil sa kanya, nagkaroon ng momentum ang institusyong ito para magbago. Nag-agawan ang mga reporter sa pagtatanong. Isa sa kanila ang tumitig kay Naya at nagtanong ng malakas, ano ang nagtulak sa inyo para lumaban kahit napakalaki ng panganib? Tinitigan ni Naya ang kamera. Kalmado ang mukha, matalim ang tingin pero maaliwalas. Naniniwala ako. Ang katarungan ay hindi pag-aari ng mga may armas o makapangyarihan, mahina niyang sabi, pero sapat na malakas para umalinggaw sa buong kwarto. Ang katarungan ay pag-aari ng bawat tao na mayroon pang konsensya. Lumaban ako hindi dahil magaling ako, kundi dahil ang pananahimik ay nangangahulugan ng pagpayag na manalo ang kasamaan. Plak! Ilang araw ang lumipas, opisyal na inilunsad ang inisyatibo ng A-Transparent Checkpoint. Ang bawat operasyon sa kalsada ay kailangang mayroong opisyal na mission order, rehistradong pagkakakilanlan ng opisyal, at help desk na pwedeng ma-access ng publiko sa pamamagitan ng online app. Nagkabit ng mobile CCTV sa bawat lokasyon ng checkpoint. Ang recording ay direktang ina-upload sa independent server.
Dahan-dahang naramdaman muli ng mga residente ang seguridad. Isang sidewalk vendor na dati ay nanginginig tuwing nakakakita ng patrol car ngayon ay nakangiti na kapag binabati ng pulis. Dati kapag nakakakita ako ng pulis, nagtatago ako agad, sabi niya habang tumatawa ng mahina. Ngayon ako pa ang humihingi ng tulong sa kanila para ayusin ang paninda. Sa gitna ng pagbabagong iyon, tumanggi si Naya na mamuhay sa kasikatan. Tinanggihan niya ang formal na posisyon, piniling manatiling independent agent na nagbabantay sa takbo ng reforma. Pero ang presensya niya ay ramdam kahit saan, sa ethics training para sa mga bagong pulis. Sa pagbuo ng anonymous reporting system, pumasok pa sa kurikulum ng values education sa mga paaralan. Isang hapon nang lumubog ang araw sa likod ng mga gusali ng lungsod ng Malaya, nakatayo si Naya sa overpass kung saan sinunog noon ang sasakyan niya. Ang aspalto ay may bakas pa ng itim, bakas ng apoy na minsan nang tumupok sa kalayaan niya. Tinitigan niya ang langit na kulay kahel at bumulong ng mahina tila kinakausap ang nakaraan. Akala nila sa pagsunog ng kotse ko, masusunog nila ang diwa ko. Pero, ang totoo, ang apoy na iyon ang nagsindi ng bagay na mas malaki. Umihip ang hangin ng dapit hapon nang marahan dala ang boses ng tawanan ng mga batang naglalaro sa parke malapit doon. Sa malayo, isang batang pulis ang tumutulong sa isang lola na tumawid sa kalsada ng walang hinihingi, walang kapalit. Hindi pa perpekto sa isip ni Naya. Pero ngayong araw ang lungsod na ito ay nagsisimula ng huminga muli. Sa likod ng mapayapang dapit hapon, ang anino ng isang babaeng tumayo ng tuwid sa gitna ng kawalang katarungan ay dahan-dahang naging alamat. Hindi dahil sa espada niya, kundi dahil sa puso niyang hindi kailanman yumuko. Sa paglipas ng panahon, ang lungsod ng Malaya na dati ay balot ng takot dahil sa peking checkpoint at pangingikil ay dahan-dahang bumabangon. Hindi lang sa aspeto ng seguridad, kundi pati na rin sa diwa ng pamumuhay ng mamamayan nito. Ang tiwala na sandaling nasira ay nagsisimulang mabuo muli tulad ng tulay na inaayos bato-bato. Sa bawat sulok ng lungsod, ramdam ang pagbabago. Hindi na kinatatakutan ang pulis dahil lang sa nakauniporme, kundi iginagalang dahil sa makatao at transparent na asal. Pero para kay Naya Cruz, hindi ito ang katapusan ng laban. Ang reforma ay bagong pagsubok lang. Kailangan niyang siguraduhin na ang pagbabagong ito ay hindi lang panandalian, kundi pamana na walang hanggan. Isang umaga sa meeting room ng Police Oversight Committee, nakaupo si Naya kaharap ang ilang matataas na opisyal ng pulisya at anti-corruption agency. Pinag-uusapan nila ang implementasyon ng SPIL, Sistemang Pagsubaybay at Isumbong para sa Ligtas na Lansangan, isang independent traffic monitoring system na binuo ni Naya bilang panangga sa kotong sa hinaharap. Sang-ayon kami sa konsepto, wika ng isang regional police director habang nakatingin sa dokumento sa harap niya. Pero epektibo ba talaga ang digital reporting system at direktang pagsubaybay ng publiko? Paano kung abusuhin para sa paninira o peking report? Tinitigan siya ni Naya ng kalmado saka sumagot sa boses na matigas ngunit matalino. Lahat ng sistema ay may butas. Pero mas mabuting magkaroon tayo ng mekanismong transparent, kaysa hayaan ang kadiliman ng kapangyarihan na gamitin para sa pagsasamantala. Para sa mga peking report, naghanda kami ng double verification at matigas na parusa. Ang pinakamahalaga ay bigyan ang taong bayan ng karapatan na bantayan ang mga pinagkatiwalaan. Tumahimik ang kwarto, ilang opisyal ang nagsulat ng seryoso, ang iba ay tumango ng dahan-dahan. Sa huli, nagsalita ang Secretary General ng Pulisya, natuto na kami sa mahal na paraan. Nawala ang tiwala ng publiko sa amin dahil sa ilang tiwali. Pero may pagkakataon din kami para patunayan na ang institusyong ito ay kaya pang ayusin at nagpapasalamat kami na may taong tulad ni Ginang Naya na hindi lang nagpakita ng kabulukan, kundi nagbigay din ng solusyon. Ilang linggo ang lumipas, naglabas ang gobyerno ng executive order tungkol sa pagpapalakas ng internal supervision at public participation sa traffic law enforcement na opisyal na nag-a-adopt sa mga prinsipyo ng SPIL bilang national policy. Lahat ng checkpoint post ay inobligang maglagay ng EEC code na direktang konektado sa reporting API kumpleto sa optional live streaming feature at verification number ng opisyal. Pero hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong ito. Sa likod ng tabing may mga panig na nakaramdam ng banta. Isang gabi, nakatanggap si Naya ng brown envelope na walang pangalan sa harap ng pinto ng bahay niya. Sa loob ay mayroon lang isang litrato.
siya habang nagsasalita sa harap ng maraming tao. Ang mukha niya ay binilugan ng pulang tinta na may maikling sulat. Mag-ingat, hindi namamatay ang kapangyarihan. Sa halip na matakot, umiti lang ng tipid si Naya. Kinuha niya ang ballpen, nagsulat sa likod ng papel. Maaaring walang hanggan ang kapangyarihan, pero mas malakas ang katarungan, sa kanya ibinigay ang sulat ng banta sa kanyang private security team, kasabay ng pag-report sa Internal Affairs, bilang ebidensya ng banta sa reform advocate. Kinabukasan sa isang national seminar tungkol sa ethical leadership sa public institution, humarap si Naya sa daan-daang yaong police cadets. Tumahimik ang kwarto nang tumayo siya sa ibabaw ng entablado. Hindi matangkad ang katawan niya, pero ang aura niya ay kumuha ng atensyon ng lahat. Minsan na akong pinabagsak, malakas niyang sabi. Inikot niya ang tingin sa lahat ng kalahok. Minsan na akong ipinahiya, sinunog ang sasakyan ko, pero hindi ako gumuho. Dahil naniniwala ako na ang isang alagad ng batas ay hindi sinusukat sa uniforme, kundi sa puso niya. Pinipili ba niya ang kapangyarihan para sa sarili o para sa taong bayan? Isang kadete ang nagtaas ng kamay, "Ma'am, paano po kung balang araw ay makatanggap kami ng pressure mula sa nakatataas para gumawa ng mali?" Tinitigan siya ni Naya ng malalim saka sumagot sa boses na puno ng paniniwala. Sa oras na iyon kailangan niyo lalong tumayo ng tuwid. Dahil sa dilim, sapat na ang isang kandila para tabuyin ang anino. Maging kandila kayo. Dumagundong ang palakpakan sa buong hall. Maraming kadete ang naiyak. Para sa kanila, si Naya ay hindi lang resource speaker. Siya ay buhay na patunay na ang isang tao ay kayang baguhin ang lahat. Sa labas ng gusali sa ilalim ng asul na langit na maliwanag, nakahinga muli ng maluwag ang lungsod. Ang katarungan na dati ay naantala ngayon ay nagsisimula ng umusad muli, pasan ng katapangan, binabantayan ng alaala at ipinaglalaban ng mga hindi tumitigil maniwala. Lumipas ang taon. Ang lungsod ng Malaya na dati ay balot ng takot ngayon ay nakatayo bilang simbolo ng moral na pagbangon at pagbabago ng institusyon. Ang reforma na sinimulan ng isang matapang na aksyon ng isang babae ay kumalat parang alon sa ibabaw ng lawa, mabagal pero hindi mapipigilan. Ang spill ay hindi na lang lokal na inisyatibo, kundi naging national model na inadapt ng maraming lugar. Bumaba ng husto ang report ng violation hindi dahil lalong gumaling umiwas ang mga opisyal, kundi dahil ang integridad ay nagsisimula ng magkaugat sa kultura ng trabaho ng pulisya. Halos wala ng iligal na checkpoint. Ang kotong ay hindi na itinuturing na nakatagong tradisyon, kundi krimen na agad na nabubunyag at pinaparusahan. Sa gitna ng pagbabagong iyon, nanatiling mapagkumbaba si Naya Cruz. Hindi siya naghahabol ng posisyon, hindi uhaw sa kasikatan. Nagtatrabaho siya mula sa likod ng tabing, naging mentor ng mga batang human rights activist, advisor sa Police Ethics Committee, at speaker sa Character Education Program sa mga ahensya ng gobyerno. Isang umaga, eksaktong sa ika-1-0 buwan, matapos ang hatol kay Armando de Vera, inimbitahan siya sa isang simbolikong okasyon sa interseksyon kung saan sinunog ang sasakyan niya noon. Ngayon ang lokasyon na iyon ay ginawa ng E-Integrity Park. Isang pampublikong espasyo na may simpleng rebulto ng babaeng nakatayo ng tuwid. Nakaunat ang kamay sa harap hindi para umatake, kundi para magprotekta. Sa ilalim nito ay nakaukit ang pangungusap, mula sa apoy ng kawalang katarungan isinilang ang liwanag ng katarungan. Naroon sa entablado ang mayor, mga opisyal ng pulisya, at daan-daang residente. Binuksan ng mayor ang talumpati sa nanginginig na boses. Ang lugar na ito dati ay simbolo ng takot, pero ngayong araw babaguhin natin ang kahulugan. Ito ang lugar ng muling pagsilang ng tiwala. At lahat ng ito ay nangyari dahil may isang babaeng tumangging manahimik. Kahit bumagsak ang katawan niya, nanatiling nakatayo ang puso niya. Lumingon siya kay Naya na nakaupo sa unahang hanay na nakangiti ng payapa. Ginang Naya Cruz, sa ngalan ng buong mamamayan ng lungsod, nagpapasalamat kami. Dahil sa inyo, ang pulis ngayon ay bumalik sa pagiging tagapagtanggol hindi mandaragit. Sumabog ang palakpakan, nagpakawala ng puting lobo sa ere ang mga bata. Ilang residente, lalo na ang mga biktima ng kotong, ay nagmadaling lumapit para kamayan siya. Isang nanay na nasa middle age ang yumakap sa kanya ng mahigpit, nangingilid ang luha. Dati natitilagan ako dahil lang wala akong pang-areglo, bulong niya.
Ngayon na ihahatid ko na ang anak ko sa school nang hindi takot pahintuin ng basta-basta. Salamat. Salamat sa lakas ng loob lumaban para sa aming lahat. Ginantihan ni Naya ang yakap ng mainit. Hindi ako lumaban mag-isa, mahina niyang sagot. Lumaban ako para sa ating lahat. At ang tagumpay na ito ay para sa taong bayan. Ilang linggo ang lumipas sa exclusive interview kasama ang national media, nagtanong ang isang batang reporter, matapos ang lahat ng naabot nyo, ano ang kahulugan ng katarungan para sa inyo? Tumingin si Naya sa malayo sa labas ng bintana ng studio sa direksyon ng asul na langit na malawak. Matapos ang ilang segundong katahimikan, sumagot siya, ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, hindi tungkol sa kung sino ang panalo o talo. Ang katarungan ay kapag ang isang tricycle driver, isang tindero ng kakanin, isang may bahay ay kayang mabuhay ng walang takot, kapag ang uniforme ng estado ay hindi nakasangkapan sa pangingikil, kundi tunay na tagapagtanggol. Iyon ang simpleng katarungan pero napakahirap abutin. At naniniwala ako na hanggat may isang taong may lakas ng loob na magsalita, kapag ang iba ay tahimik, ang katarungan ay hindi kailanman mamamatay. Gabing iyon nang maliwanag na ang lungsod, dahil sa ilaw ng kalsada na nakakaengganyo, naglakad si Naya ng mag-isa sa bangketa ng Integrity Park. Hinahaplos ng hangin sa gabi ang buhok niya ng banayad. Huminto siya sa harap ng rebulto, tumitig ng matagal. Walang hiyawan, walang kamera, tanging siya, ang anino, at ang alaala ng araw nang sunugin ang mundo niya. Mula sa abong iyon siya bumangon ng mas malakas. Sa malayo, isang batang pulis ang tumutulong sa isang lola na tumawid. Ngumiti ang lola habang sinasabing salamat. At sumagot ang pulis ng may paggalang. Napangiti rin si Naya ng tipid. Ang gyera laban sa kawalang katarungan ay maaaring hindi kailanman matatapos ng tuluyan. Pero ngayong gabi, ang lungsod na ito at ang puso ng maraming tao ay natuto muli kung paano mabuhay ng payapa. At ang lahat ng iyon ay nagsimula sa isang katapangan na tumangging yumuko.